Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, June 10, 2025 at laglag pa rin yung ating mga blue chips. Grabe pa rin yung negative reaction pa rin yung market natin kahit na wala naman masyadong issue dun sa ating US market. Ayan. So, meron pa tayong malakas na net foreign sale. 525.73 million. Tapos, ang dami nalaglag sa mga alaga natin. Okay siya nung umaga, di ba? So, nawamig pag si Bloom, umakyat pa nga yata siya ng 9% kanina umaga, pero sa closing nag-drop pa siya ng 3.89%. So ang daming nag-profit taking kay Bloomberry kasi sobrang taas nga naman ng ginalaw niya in anticipation doon sa opening ng kanyang mega fanalo. Ayan, so after noon, sumabay na rin tong si Plus natin. So nag-drop na rin siya. Kaya yung mga nagtitrending na stocks natin, puro laglag for today's trading natin. Okay, so tignan natin saan tayo pwedeng sumalo sa mga to kasi in the future is okay naman yung kwento na pinag-uusapan sa kanila, di ba? So yung potential na impact ng online gaming kasi wala na nga yung mga pogos natin. Okay? So US market, walang masyadong problema yung futures na nakita natin sa kanya. Tapos sa crypto, umabot pa nga, nag-spike pa nga si crypto kanina, ilan ba yung 110, 100 na yung nakita ko ng closing ngayon ng cryptos natin. And then, dito sa Philippine markets, matamlay, wala masyadong foreigners, nag-aalisan pa sila. So, kulong na kulong yung index natin dito sa 6,300 levels naman. Okay? So, nanguna, sa listahan nga natin, si Bloomberry, na-close siya is negative 3.89%. Sayang kung nakapag-TP ka sa kanya kanina, di ba? So, meron siyang 18.39 million net foreign sales. So, yun yung nag-pump kahapon. Nag-profit taking na kasi kahapon is malakas yung closing niya and then another good closing. So, more than 20% na yata yung ginalaw niya in just 2 days lang. Tapos si dito natin, pinag-usapan din natin kahapon ba o isang araw, yung nakita natin yung Dow G. Ayan, sinundan na niya. So, negative 10.74%, lakas na rejection. And meron siyang 8.17 million net foreign buy. Tapos si Plus, ayan, yung alaga natin, tuwan-tuwa pa naman ako nung umaga kasi sabi ko, okay pa do. Pero nung siguro mga 30 minutes, biglang nag-drop siya ng 5%, 7%. So nag-close siya, negative 5.86%. Yun na rin siguro yung epekto ng sobrang overbought na yung stocks natin. Kasi RSI 92, tapos wala naman masyadong ibang balita na dumarating sa kanya. Ayan, nag-unahan na sa pag-exit yung mga traders natin. So, na-shakeout ka na ba? Muntik na ako ma-shakeout kanina. Negative 6.81 million net foreign sell. So, ito naman yung mga gumalaw, Wilcon. So, naging good vibe sa kanya yung usapan na ipabalik sa blue chips. Meron siyang 7.05% na galaw. And then, negative 1.24 million net foreign sell. Si ABA, gumalaw 3.9%. Meron siyang 140K net foreign buy and then si STI, ito na-shake out ako kanina. So okay lang naman kasi yung average natin is siguro mga 14 So pero ito nag-drop siya nung umaga and then pumitik ulit. So nag-bounce malapit sa MA9. So congrats yung mga Diamond Hands. Meron siya 3.09% na gain kanina and 77.98K net foreign sell. So no choice kanina kasi yung galaw na market medyo nga siya, nasa pessimism. So marami yung take profits during this time. Kasi hindi gumagalaw yung blue chips tapos yung mga pumipitik is yung mga trending stocks lang natin. Okay? So ito yung summary ng galawan dito sa market natin. Double Dragon, hindi mo masyadong gumalaw yung price action. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, nanonood as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, huwag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron nga pong risk na involved sa market. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And then, follow mo ako dito sa ating Palabo Trader na YouTube channel as usual para updated ka sa mga reviews natin. Good times or bad times sa market. So, check na lang yung ating daily trending stocks review. Subscribe ka dito or kung sumo-join ka dito sa trading community naman natin. Okay? Andito yung ibang mga kasama natin. Okay? So, sa mga reviews natin, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. At kahit pa paano may views tayo.
So hindi na tayo below 1K. 1K yung ano, yung pinaka-average natin. Company reviews, mga sample trades sa market. May nilad pa rin yung ano, yung upcoming na IPO this July. Profit or loss, sample trades sa market, basic indicators, mga technical analysis, and fundamentals yung mga risk management plus basic learning sa market naman. Okay? Para sa mga bago. And then follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga meme coins, play to earn games natin. Wala tayo masyadong update. And then, yung ating social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page para updated ka, magpop up ka agad. And then, Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. At dito sa Twitter, ayan, yung puro profit taking naman ni Bloomberry yung pinag-uusapan. Ayan. Kasi kahapon, puro Bloomberry. And then ngayon, puro ano naman, profit taking yung usapan sa kanya. Okay? So wala pang summary si ano, Philippine Stock Exchange. So ito yung mga foreign funds sold. AUB, Video, China Bank, Metrobank, Security Bank, ASEN, FGen, Meralco, SCC, CNPF, DNL, MI, FB, Jollibee, Monde, ACGGS, SMC. Napapaisip tuloy ako kung pwede na ba mag-take profits kasi kanina umabot tayo ng ano eh 200 kahapon pala di ba 200%. Hindi pa masaya no kahit RSI 92. Ali, Crit, Philrich, Meg, Globetel, Converge, Bloom Plus, Home, Pure Gold, Robinsons Retail 7, 11 at saka si Wilcon. Asa yung mga binili? Wala. Hindi ko na ano na post. Ayan. CREC sets over 1 billion in capex for 2025. Si dito, okay, bakit nga ba nag-drop na malakas? Dito, CME Holdings expects to convert 26.53 billion worth of shareholder advances into equity by the end of 2025. Okay, saan na naman niya kukunin to? So another 26 billion. Okay, so yari na naman to, delusion na naman. So the company cites constitutional restriction as the reason. Okay. Double Dragon, nag-up to kanina. Hotel 101 Madrid name official partner for the F1 Spanish Grand Prix, boasting global brand exposure ahead of Nasdaq debut. Ayan. Nauubo ako dahil doon sa kinain natin ng mani. Ayan. Okay. PSE slips 0.91% to 6.3K. All sectors decline. Led by banks, property, mines. So lahat nag-drop. Ellie, Empire East plans to invest 25 billion pesos over the next 5 years. SMPH expects to complete 7 new hotel projects by the end of 2029. CREC to spend US 1 billion, ang laki, no? For CapEx. EMI makes key management changes, RCB to issue 3 billion 2.5-year sustainability bonds. And then, ito yung galaw natin kanina. Oh, grabe na. So, lahat nag-profit taking. Pati si Converge na nag-breakout kahapon. Nakita natin nag-profit taking din siya. GGS nag-drop din yan. Pati China Bank pala, oh. Pero 2 p.m. to eh. Hindi ko nakita yung closing ng market. So, defending the fourth, si LTG lang yata yung nag-green sa close. DMC, LTG 1.9. Ito, pa-breakout din to. DMC 1.5, Monday 1.13. So, konti lang yung nag-gain sa mga blue chips. Bloomberry, so 5.3 to 5.7 pullback is open by Wednesday. So, inunahan na ni DA Market Securities natin. Plus, fall as much as 7%. Nga po kanina yan. So ito na yung mga inaantay ng mga hindi nakasakay last time. His biggest drop in 2 months with trade volume tripling awaiting to buy back. Ayan. So Phil Reeds adds Qatar Aviation as a new tenant. Aslag reclassifies common to preferred shares. Inflation is NPL pala yan, at 3.4%. Okay? Tapos CREC sets 1 billion capex. Yan pa rin. BPI raises 40 billion pesos. Ang laki, no? From bond sale. Emperador earmarked 4 billion for capital expenditure. Bloomberry surged to a 6-month high with an 18.4% jump in share price. Oh, grabe nga naman, di ba? Tapos kanina, additional 9%. Dapat pala, take profits na, no? Laki na kasi, 2 araw lang. Grabe yung sipa. CIC ICE Airport bid for
air conditioning needs. Pero in the future, siguro naman may nabasa akong article kasi with regards kay Bloom at saka kay Plus, kay Star yata, Philstar kanina. So ang sinasabi doon, mukhang ang nangunguna kasi, 'di ba, ang isipan natin hahabulin ni Bloomberry itong si Plus kasi nga naman ang ganda ng revenue ni Plus, 'di ba? Pero si Bloomberry kasi sabi naman niya is nagstay kasi diyan sa online games 3 years ago pa. So nauna na talaga siya. So ngayon ito mga new players natin, upcoming pa lang siya. So siguro kaya kasi iniisip natin agad, kikita na malaki kaagad si Bloomberry. So, nag-reflect kaagad sa optimism ng market yun, di ba? Na umakyat yung kanyang price. Pero baka matagal pa siya. And then, hindi lang pala si Bloom at saka hindi lang si Plus. Meron din pala si AGI. Kaya pala lakas na sipa ni AGI. Nakalimutan natin, meron siyang si Resorts World, New Resorts World ba yun? Yung casino niya is nagbe-venture din pala into online gaming. Ayan. So yun pala yung catalyst kaya siya nag-spike din. Nakita yung si AJ, di ba? Nag-spike din siya ng sobrang taas. Yun pala yun. Ayan. Kala ko ano lang siya yung reversal lang ng kanyang price action. Pero yun nga, meron siyang positive news pala si AGI natin. Ayan. Congrats na lang po kung meron kayong AGI. Meron pala siyang online. Although hindi siya masyadong nababalita, di ba? So, pinag-uusapan din siya sa mga casino kasi. Okay? Online casino. CIC Ice Airport bid for air condition. Platinum, silver, and copper gain as key US-China trade talks kick off. Ayan. Baka sa mga minero natin bumalik. May have some trouble catching up with its main competitor in the online. Ito yata yun. Ito yun. Business inquiry pala yun. With the segment seem to become crowded with the entry of new players naman. Ayan. So, yan po yung catalyst ni AGI. Ayan. Bitcoin soared 110K kanina. And then, closing na US is mixed. Pero drop si Dow Jones pala ng 1.11%. So, China Bank experienced a decline entering oversold territory amid speculation that may be excluded from the PSE index. Ayan. So, baka nga naman talaga. Ayan. Kasi bakit sinama siya doon sa listahan na yan. Okay? So, gaming stocks yung usapan natin kahapon. Okay? So, yun po yung mga balita. So, patalastas ulit yung mga kasama natin na gusto ng guys sa trading sa market is sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, tingnan natin yung market natin. Naku, nawala na yung lines natin, yung ascending line natin. Mukhang na break na. So, sideways na. O, pwede pinilot, no? Okay, so tingnan natin bukas. Kung hindi pa rin yan, kung mag-drop pa rin yung index natin. So, pinaka-best case scenario natin for the short term is meron tayong sideways na channel dito sa markets natin. Okay? So optimistic pa rin ako. Kailan kasi bigla lumabas yung foreigners. So wala naman negative. Maganda nga inflation data pero kawawa naman sa Philippine markets. Yan. So medyo sumilip na siya sa baba. Yan. Parehas na sila. May divergence tayo. Mukhang meron tayong parating na drop. Ayan, paakyat yung itsura ng index tapos pababa. So may bearish divergence yung market natin. Okay? So mga blue chips, nakita natin kanina, ayan, sige, ano natin yung mga bumagsak blue chips. Ayan, so nag-profit taking kaagad si Bloomberry. Ayan, hopefully makalabas yung mga naipit na naman dyan. Tapos si BPI, negative 1.2%. ICT, 0.1%. Si PLDT, drop din, negative 0.4%. SMPH, negative 1.96%, so for 1%. Metrobank, minus 1.2%. BDO, 1.0%. Meralco, negative 1.4%. Ayala Corporation, negative 2.6%. Laglag lahat Ali is negative 1.25%. URC lang umakyat. 0.94%. And then GGS, bumalik na naman. Negative 4. Nag-okay na. Negative 4.3%. Okay? So, sa winners natin, pinipitik si ECP. Okay, mga penny stocks, Wilcon. Wilcon. Mabalik daw kasi sa blue chips Pati ba natin binalikan to? 7.05% si Bell.
O nag-breakout kanina. 5%. Si STN, 4.8. Ito, sipa din tong si ano, ST Nil. Ayan. Tapos si ABA, 3.9. Ayan o, continuous. Si Aslag, walang volume. STI, na-shake out ako nung na-break yung support dito sa ano, 1.6. Pero okay lang. So, winner is winner. Congrats sa mga nalaglag na kagaya natin. LTG, ayan, nag-breakout pala. 2.38 panalo sa LTG. Pakonti-konti lang pero lumaban. Robinsons Retail, nawala na yung good news natin dito. 2.21% up. And si EUB, pangalawang araw na to, no? 2.1%. Na Dow G din pala to. Marami ding trinap itong si AUB natin. Ba't puro ganyan yung mga galaw natin? Pag ganyan na puro Dow G, nangangamoy ano profit taking or bearishness sa market. Okay, nauna si Web. Ayan. Negative 11.17%. Laki pala yung drop niya. Si dito, negative 10.7. Ito, mahirap. So, piso na. Piso na lang pag-usapan natin. Tapos si Lotto, minus 7% plus minus 5.6. Okay. Napapaisip na ako magbenta. Converge. Ayan. Sayang breakout. Oh, negative 5.14. RCI minus 4.9. GGS. Apollo minus 4%. Nag-breakdown na rin. Bloomberry minus 3.98. Okay? So, pag-usapan natin yan mamaya. So, punta tayo dito sa global market. Okay, sideways lang din, no? Yung itsura ng ano, global markets natin. S&P 0.09, Dow Futures negative 0.03, and then Nasdaq 0.12. Okay, so hopefully sideways lang. European stocks mix pa rin. Mapula, may berde, and Asian markets mix din siya. Ayan, may berde and then meron din tayo red. Okay. So next, dito sa crypto, 109K si Bitcoin, sumipa. Ethereum 2.7, XRP 2.2, 661, BNB, Sol 158. Si Dodge up ng 3%, and then si Shiba is up ng 2.69%. Okay? So yun po yung galawan dito sa global markets. Next, yung ating trending stocks. Okay, unahin natin yung paborito natin, si Bloomberry. Naku, Dow G. So, alam mo na, kasunod ng Dow G, merong retest ng support. So, hanap tayo ng support. Saan ba yung next na pinaka-support natin? Lalim kasi yung next na support niya eh. Kasi bumigwas nga siya kahapon. So, mantakin mo kasi in just 2 days. Pero ako, nag-hope din ako kanina na ano eh, na pumunta siya dito sa 7.2 kasi meron siyang drop na malakas dito. So parang gap tong dalawa na to, maraming drop dito. So antayin nila na dito magkaroon ng malakas na resistance area. So kahapon is for the last 2 days is 26%. Pero kung dito ka sa breakout, nasa 62%. So kaya siguro ang laki na rin ng volume ng lumabas sa kanya. Last time meron din siyang doji dito. So maghanap muna siya ng support, worst case scenario, retest dito sa MA9 or kumain na talaga dito sa MA20. Pero in the future, tingin naman natin is i-retest natin tong 6.54 kasi nandiyan pa rin naman si mega panalo natin. So doon natin makikita. Pero sabi nga nila baka matagalan pa bago magkaroon ng significant na effect si mega panalo compared kay sino ba yun? Bingo Plus natin, di ba? Kasi mas kilala si ano eh, si Plus yung performance niya from the last 3 years is di ba okay siya, gumanda ng gumanda. Ito, makikita pa lang natin siya. So anyway, hopeful din tayo na bumalik siya and sana matimingan na natin ngayon yung nasaan ba yung bounce area nitong si Bloomberry natin. So makita natin yan for the coming few days. So kailangan niya magbawas kasi oversold na matagal yung price action. Parang si Plus lang, di ba? So nag-worry tayo na bakit RSI 92 na ayaw pang mag-pull back. Ayun, kanina nag-fall back na si Plus. So negative 3.89% and yung nag-pump kahapon na 20 billion, ayan, lumabas na rin siya at negative 18.39 million. So profit taking po. And then next si dito, so parang naging trap tuloy yung
yung galaw natin na to, no? Tsaka may parang breakout siya kasi dito kung hindi ka nakapag-cut ka agad sa kanya. So, very bad yung current situation niya sa price action na kasi solid na ano eh, solid na breakdown ng price. Kung wala to net foreign buy na 8 million, de mas lalo malaki pa yung ano, yung drop itong si dito. So negative 10.74%. Kaya ayaw natin ng ano, mag-trade ng downtrend eh o kaya dapat ready tayo sa ano sa pag-cut sa kanya. Okay? So wala na breakdown ng price action. So tignan natin kung mag-materialize yung bounce sa piso ko na ilalagay kasi pinaka whole number is 1 peso. Total red naman yung ano yung candle natin sa kanya. So kailangan ni ano dito ng mga bagong catalyst para bumalik yung ano sigla ng price action niya. So sobrang tagal na ng bearish nito. May mga spike siya last time pero ayan, majority is bearish talaga. So, hindi ka rin masyadong hopeful kasi nga lugi pa rin yung ano, yung tapos sabi pa ni Ma'am April Tan, 2027 pa yung profitability ni ano ni dito natin. Anyway, so tingnan natin, malay mo may milagrong balita ulit siya. Pero yung parang balita na pinag-usapan sa kanya, di ba? Parang additional shares na naman yan. Okay? So careful na lang. Next, plus, ayan, yung alaga natin. So, ganda sana ipakita no na nag-take profits tayo sa ano 200%. Kailang greedy din. Ayan. So, tingnan natin. Okay, nag-start na siyang mag-pullback. Tingnan natin yung ano, balik natin yung extended Fibonacci na drawing natin. Tama ba yung ano niya, prediction niya? Okay, so in-expect ko hanggang dito muna, no? 66. Pero nag-breakdown na. So, yung next na support niya, lalim, no? 53 pesos. Ayan. So, panalo na yung ano, mga makakasakay sa ano, 53 pesos natin. Pero ngayon, sa ngayon, okay, meron tayo resistance. Bearish engulfing candle. Wag lang mag-drop ng ano. Pag nag-drop to kasi ng 10%, di ba yung mga natin na example, medyo malakas yung ano, profit taking nila. So, not so good kapag gano'n. Okay, so ilalagay ko pa rin sa 56 pesos. Ayan. Kailangan talaga magbawas kasi ano na, nasa taas na lahat. Kumbaga nakasakay na lahat, bababa na lang kung sino yung mauna na gustong bumaba. Ayan. So negative 5.86% and negative 6.81. 31 or rather 81 million net foreign sell. Okay? So, bullish siya pero profit taking. Ayan. Next, Wilcon. So, ito na ba yung next blue chip? Kala ko si ano si Plus. Ayan. So, mukhang babasagin pa ni Wilcon yung MA100. So, taas na natin, no? 8.8. Sige. Kasi higher high naman siya, di ba? Dito sa current price action niya. Pag clinon ko, sakto lang siya eh. So anyway, tingnan natin. Parang gusto naman niyang butasin yung ano yung trend lines na ginuhit natin sa kanya kasi meron siyang momentum. So hindi pa siya overbought. So kaya pa niyang kahit pa paano siguro itulak yung pinaka price action natin sa kanya. Ayan, mukhang kaya pa naman ni ano ni Wilcon lalo na meron tip si PSC na baka ibalik sa blue chips. And good sign 'yon para sa kanya para mag-start na rin siyang mag-recover. So 7.05%. Laki din. So nag-recover na yung ano pinaka price action niya. Next, ABA. So diretso yung trend natin ito, mukhang hindi matitinag si ano. Si ABA kasi slow lang yung ano yung galaw ng overbought na uh, pinaka indicator natin sa RSI. So bullish yung price action. Okay, upward and then ganun din yung MACD is steady pa naman. So price action wise, steady yung ano, yung galawan niya. Clone natin 'to. Mali ba yung drawing ko? Ayan. So adjust natin ng konti. So kung ito usapan, nandito yung ano, resistance niya. Ayan, watch out na rin kasi alam mo na nangyayari kapag overbought yung stocks natin. Pero ito, tindi na reversal din niya, no? Diretso. Eh, nakailan na siya? 1, 2, 3, 4. So, parang may momentum pa siya. 3.9%. Okay? So, congrats. And then, lastly, si STI. Ako, pagkabenta ko, saka naman
Naranasan mo na ba yun? Pagkabenta mo tsaka biglang bumalik. Dito yata ako napabenta, no? Mga alas 6 ng umaga. Tapos, after ko pa magbenta, biglang umakyat. Ayan. So, timing nga naman. Okay. So, ngayon, ano ba tayong ano? Okay. So, sakto lang sa resistance. Area, dito sa kabila. Meron pa rin naman yata dito sa kabila eh. Okay, so hopefully mabot tayo ng 1.78 bago bumigay yung kanyang pinaka-price action. So overbought na rin to So watch out. Okay, so parang gusto nga niyang pumunta pa diyan sa level na yan. Laki ng trading channel niya, no? Ayan, no? Boom. Okay, so hopefully kayanin niya 1.8 bago siya bumigay kasi medyo tingin natin malapit na rin to. So alam mo na, wala tatagal sa ano. Maliban na lang. Sino ba yung mga stocks na ano, nagtagal talaga sa ano eh. Ito, nagtagal din siya. Na ilang araw din yung ano, overbought condition niya. Okay? So 3% na galawan para kay STI. Ayan, so balik tayo dito. May holiday pala ulit tayo sa Philippines June 12. So Independence Day po. So wala ulit tayong trading by ilan ba yun? Friday? Naku, long holidays na naman pala sa ano, Philippine market. So hopefully hindi naman mabasag yung ano, yung pero parang basag na no. Hopefully hindi na bumaba ng 6,300 yung index natin. And pag ganyan, expect may mga profit taking na pwede mangyari pa sa mga stocks natin. Okay? So yun lang muna yung ating review as usual. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodegi Peak, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.